Alright, so let's get this show on the road. Okay, so ito po, aking i-showcase ngayon itong aking mga bote ng Coca-Cola. Okay, simula po 1900s, yan po, hanggang 1990s. Okay, so ang wala ko rito yung 1980s to. So, bibigyan ko kayo ng brief history ng Coca-Cola. So, may kodi ko po, meron akong kodi ko rito. I-present ko po sa inyo. Okay? So, ito po yung itsura ng Coca-Cola. Isa po sa mga replica na po ito ng Coca-Cola nung 1900s. So inilabas ito nung 1899, pinakilala dito sa atin to, hindi ko lang alam kung anong eksaktong year. Pero ito, hindi po 1900s itong bote na to. So this is a year 2006, I think, a commemorative bottle. So ginawa po ito ng Coca-Cola noong 2000 upang gunitain ang 100 years anniversary ng Coca-Cola. Yan po. So ang tawag po rito is cacao. So itong bote na to, ito po yung example ng 1900s or early 1900s, mga 1906 yata ito yung labas ng Coca-Cola. Okay, so ito po yung pangalawang bote niya meron pang naunang bote rito. So ito sample lang. Okay, so ipapakita ko po sa inyo yung pangalawang bote later on. So ang Coca-Cola po, yan ay ginawa ni John Steve Pemberton. Okay, 1883, noong 1883. Sino po si John Steve Pemberton? So isa siyang chemist na may kaya from Atlanta, Georgia. Okay, so meron siyang sakit na dahil bukod sa chemist, siya ay na-draft nung panahon ng Civil War. Okay, so siya nag-imbento ng Coca-Cola. So nung panahon ng Civil War is aksidente siyang nasaksak at yun nga, kailangan siya mag-take ng morphine. So yung morphine na yun ang gamot niya para sa sakit. Alam naman po natin kung ano yung morphine, ano? Naging addicted siya doon. Ngayon, para magkaroon ng lunas yung addiction niya sa morphine is nagsaliksik siya o gumawa siya ng paraan kung paano maiibsan yung lunas o yung pagka-addict niya sa morphine. So ginawa niya po itong coke. Yan po. Okay, unang labas ng coke nung 1883 is, ang tawag pa noon is Pemberton French Wine Cola, or I'm sorry, Pemberton French Wine Cola, kasi yung sangkap po nung unang coke na inimbento ni John Steve Pemberton is may halong red wine. So mga sangkap niya po noon is cola leaves, red wine, at saka yung tinatawag na cola nuts. So hanggang sa na-click po yun, meron silang sariling sina Pemberton nun, meron silang sariling butika. So inilabas po yun, yung unang labas ng coke
pinakaunang-una, yung Pemberton French Wine Cola, inilabas po yun muna sa mga butika. So mostly sa butika niya. Okay? So, noong 1886, nagkaroon ng demand sa Coca-Cola. Ang naging problema, nagkaroon ng ban. Yan po, tatahunan natin mga aso. Okay. So, naudlot. Kanina, kahol ba naman ang kahol? Yun po ang mahirap pagka on the road. Yan po. So, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pong i-shout out si Ernest Martin John. Yan po. So, in-escort ko lang po sa kanya to ng sa murang halaga. Halos, ano na nga lang, arbor eh. So, malaking gastos ko lang po dito is shipping fee. Yun. So, Ernest, maraming salamat dito. Okay? So, yan mo, alagaan ko ito. Yan. Pang museum na nga to eh. Oh. So, kita nyo lang po. Ang tawag po rito is kakao. So, anong ibig sabihin ng kakao sa mga hindi po nakakaalam? Is cup. Ayan po yung cup. And content. Yung pong nasa loob is original. Yan po. Yun po ang ibig sabihin ng kakao. Tsaka hindi po sinalin yan ha. Kikita nyo naman po, sealed. Pati tansa na yun. So, hindi basta Coca-Cola na sinalin yan. May magic. Talagang original na Coca-Cola po yung nasa loob niyan. So, ito, like I said, commemorative. So, okay. So, hindi po yan yung original na 1900. So, ito is nilabas ng Coke noong year 2006 or 2000 and something. I don't know. Don't know the exact year, pero ayan, nilabas po yan para gunatain ang ika-100 anniversary ng Coke. Yan po. So, asan ba yung aking kode ko? Yan. Okay. So, yun nga po. Yung Coca-Cola nga po is ginawa po ito noong 1883. Kasi naghahanap ng luna si Pemberton, no? Mr. Pemberton. Para sa kanyang sakit sa addiction ng Coke. Hindi ka nga marilate. Dito ka. Yeah. Yeah. Okay. So, ang sangkap po talaga, nung unang-una, ginawa niyang sangkap dito, katulad ng sinabi ko, is coca leaves, red wine, so, at coconuts, yun. Cola nuts, hindi po cola leaves, yun. Yung spelling pala ng cola is hindi po ito. Letter K. Hindi letter C. So, pinaganda lang po ni Mr. Pemberton para makatawag ng atensyon. Yan. For marketing. Yan po. So, nung 18th century, binago niya yung sangkap ng Coca-Cola. Kasi nga, nagkaroon ng liquor ban sa US noong 1880s. I think na 1886, between 1884 or 1886, nagkaroon ng parang liquor ban sa Amerika. So, isa po yung state ng Atlanta, Georgia na nakaisa sa liquor ban. So, gumawa ng paraan si Pemberton. Yan. Na baguhin yung sangkap ng Coke kasi nga may halong red wine yung Coke nun eh. So, ang ginawa niyang nakaisip siya ng sangkap, pinagsama-sama niya yung synthetic caffeine. Yan po. Lagyan niya ng citric acid, lagyan niya ng sugar, vanilla,
lemon oil, orange, nut milk, and to concentrated extract, whatever. Okay. So, binago niya yung sangkap ng Coca-Cola. Ginalis niya yung red wine kasi yung cola nuts is mapait. So, nag-eksperimento siya. So, nag-click naman yung niya. So, una, nagustuhan niya yung lasa. Inalabas niya yung unang sa merkado yung Coke noong 1886. Okay. So, believe it or not, wala pang bote ang Coke noon. So, mga nasa soda store to noong 1800s. Nasa soda fountain pa. So, baso doon, soda fountain, para ng gripo. Yan. Yun po. Yun ang unang history ng Coke. Okay, so noong 1888, nasa wing palad po si Pemberton, nalipat ang Coca-Cola or ipinasa niya yung pamamahala ng Coca-Cola sa kanyang bookkeeper. Yun po. Kalimutan ko ng pangalan po nun. So, nung naipasa niya to, meron bumili ng malaking prangkisa ng Coke. So, bago may-ari, nakaisip na gawing bote ang Coca-Cola. Okay, so ito, pangalawang na to kalabas ng bote ng Coke. Meron pang mas nauna po rito. So, papakita ko po sa inyo yung picture. Okay, so yun po. Meron din commemorative na bote yun Yung 1899 na bote ng Coke, meron din commemorative bottle yun. Yun po ang isa sa mga wish ko na makuha. Yun. So, yun ang maganda sa marami kang kaibigan. Yan. Hahanap tayo sa ating mga kaibigan na pickers at weavers. So, unang planta po ng Coca-Cola is dito sa Maynila, tinayo noong 1912. Yan, sa Manila. Ito na po yung ganito na po. Yan. Hanggang naging ganito na. So, maniwala kayo sa hindi, mas matanda itong bote na to kesa dito. Kasi ito replica na to or commemorative bottle na to 20 years pa lang to. Pero ito, this one is, believe it or not, 1945 pa. Yan po, pasisilip ko sa inyo. Yan historical din tong bote to. Yan. Kasi ito ay tinatawag na bantayan bottle. Yan po. Bakit tinawag na bantayan bottle? Kasi nga po, nung World War II, we all know that sinakop po tayo ng mga Hapon. So, sinara yung planta sa Maynila. So, sa kagustuhan ng Coca-Cola na masuplayan lahat ng mga sundalong ng US ng Coke, is nagpadala sila ng boards. So, sa wing palads, lumubog yung boards sa Bantayan Island noong 1945. Okay. So, ito, swerte nga po tayo. Nakuha ko rin ng mura ito Yun Kita nyo naman po yung emboss. Emboss pa siya nun. Ito ang tawag dito, paper label. Ayan po. This one is the paper label. Pero meron din siyang emboss. Ayan. And this one
ito po yung emboss. Yan po, ukit. So, nag-rotate po itong ganitong bote up until the early 1960s. Ganito po yung ginagamit na bote ng Coke. So, ito, galing San Francisco, California, kasi nga, pinadala to ng Coca-Cola Company para masuplayan yung mga sundalo ng US dito sa Pilipinas na lumalaban ng panahon ng Liberation 1945. Okay? So ito po maraming lumutang ito nung year 2001 na discover ng mga mangingisda sa Cebu. Yun. So isinori naman ng mga mangingisda sa Cebu yung mga nakuha nilang bote sa Bantayan Island sa planta ng Coca-Cola. So marami yun eh, tinatayang nasa 20 to 10,000. So marami po ito na lumutang sa baybayin ng Cebu, nakuha ng mga isda. So marami nakabili po nito sa Philippine Expo noong year 2001. Yan, at isa po tayo sa kapalad magkaroon nito. Yan. Okay. So ito naman po, wala po akong 1980s bottle ng Coke. Ito po yan mga 90s. 90s po yan. So magtataka kayo bakit mas luma ang itsura itong mga 1990s na Coke kesa dito. Ito nakikita nyo naman po yung 1990s red label. Yan. So yung Coca-Cola ngayon white yung label dito. So ito kasi mga ito alaga ng mga kolektor, kaya in good condition sila. Yan po. Nasa pangangalaga po yan ng mga collectors. So itong isang to, kaya maganda-ganda to. Ito ay alaga ni Tasing. Okay, shout out po kay Tasing. Ayan. Ito yung bote mo, Tasing, oh. Naka-featured sa YouTube. Yan po. Ayan. Galing yan kay Tasing. Ito po, kaya ganito itsura is siyempre alagang junk shop na po ito. Yan. Sa junk shop po siya na-score. Yung mga yan. Pero, swerte pa rin tayo dahil meron tayo nito. Yan. Konting ano lang po ito eh. Bababa lang po natin na ano yan. Yung loob. Konting linis lang. Pero may mga kolektor na mas gusto yung ganitong tsura. Kasi mas ano sila sa ano, yung patina tinatawag. Patina o yung tanda ng nakalipas na panahon. Wow, ang lalim. Okay. So ito po ang bagong collaboration ng Coca-Cola po ngayon. Yan po. Coca-Cola Jack Daniels. Yan. Social. Yan po ang latest ng Coke. So kumuha na rin po ako. Baka ito ay limited edition. Yan, dalawa po ito, nainom ko na isa at okay naman, nalasing ako. Yan. Diyos. Okay, so guys, ayan po. Sana po nagustuhan niyo po itong aking palabas tungkol po sa collection po ng aking Coca-Cola. Okay? So until next time, please naman po, don't like to subscribe and hit the notification bell sa aking YouTube channel. Okay, so once again, my name is Marvin. Have a blessed day ahead of you and grab a Coke. Awesome. Alright.